Anong masasabi mo sa mga nagbibigay or nagbibigay ng stereotype na gano'n? Diba? Masabi ko nga, pag-uwi niya na yung ugali ng gano'n. Diba? Dumuti nga po ilang pera lang pera namin. Talaga? Oo! What's up mga kabayan, mga kadobs? Welcome back to my channel. Andito na naman ako at sa nakikita nyo ngayon, mukhang magluluto na naman ako. Tama ang hula nyo, magluluto na naman ako dahil mamaya tatambay tayo sa isang kaibigan o makikitambay tayo sa isang kaibigan kung saan doon tayo makikipagkwentuhan ng buhay-buhay OFW. Sana samahan nyo ako sa pagluto ulit at sa pakikipagkwentuhan ko mamaya kung saan makakapulot tayo ng mga insights kung paano mamuhay dito sa gitnang sila. Naisip ko na ipagluto ko sila ng Korean beef instead na Korean yobab. Ang mga kakailanganin natin sa pagluluto nitong Korean beef na to is, as you can see, 2 cloves ng garlic, 2 thumb ng ginger, oyster sauce na 400 grams, yeah, sesame oil, spring onions, sesame seeds, pero kailangan mamaya i-ano ko muna siya, tutustuin ko siya, i-roast ko yung sesame seeds para lumabas yung aroma niya. And then of course, 1 kilo na baka. Kaya tara, samahan niyo ako. Pagluto natin sila, then mamaya makipagkwentuhan tayo. Alright, let's go! So, ang una kong gagawin ay mag-init muna tayo ng kalahati. Tapos, maglagay tayo ng isang tasang sesame seed. Sesame seed. Sa pan, pagka mainit na. Ayan. Tasa. So, haluin lang natin siya hanggang sa maging golden brown. Pagka golden brown na, hanguin na natin. Alright? Habang ginagawa natin yon, hati-hatiin na natin tong baka kasi masyado siyang malaki. Ayan yung baka. So, hati-hatiin na natin yung baka at prepare na natin rin yung ibang ingredients. Alright. Tapos ko nang i-prepare yung mga ingredients para sa ating Korean pork. Hiniwa-hiwa ko na ang mga garlic at ang ginger at pati yung ating baka. Ngayon, simulan na natin siyang lutuin. Ito yung pinakamahirap na step. Ang gagawin mo lang naman sa kanila, sa bawat ingredients ay paghahalu-haluin mo lang lahat. So, magiging itsura niya mga ka-adob ay magiging ganito. Yan, ganyan ang itsura niya. Pero, meron pa tayong isa pang ingredients na nakaligtaan. Ito ay ang oyster sauce. Halo-halo pa natin. Bango. Nandito kayo. Pag naamoy nyo, ang bango. Tapos nun, pwede na siyang isalang sa medium heat. So, ganun lang siya kasimple. So, ngayon, luluto ko na siya sa medium heat. Mamaya makita nyo kung ano na ang resulta. Magandang araw mga ka-adobs at para sa mga kababayan kasi katulad namin mga OFW, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman ako. As you can see, nasa ibang bahay ulit ako. Nasa bahay ako ng aking mga kaibigan, si Kuya Kurt at si Ate Ling. At samahan nyo akong makipagkwentuhan sa kanila, pero habang nakipagkwentuhan sa kanila, ayun nga, pinagluto ko sila ng Korean beef, na supposedly Korean pork pero dahil walang pork dito, kaya Korean beef. Kaya, tara, samahan nyo ako, o samahan nyo kami, at kwentuhan tayo at kain tayo ng Korean pork. Okay. Pork, beef. Beef pala, sorry. Kilala dito si Kuya Kurt sa Eastern Province bilang isang inhinyero, tama Kuya? Civil engineer. Bago ka nagtrabaho dito sa Saudi. Sa Saudi. Ano mo natrabaho mo sa Quad? Pilipinas, material supervisor ng
planta ng mga bakal, yung pagawaan yung mga pang-construction ng mga rebar, ano. Sa Manila yan? Or sa... Valenzuela. Valenzuela. Ba't naisipan mo mag-OFW at sinama pa si Ate Lynn? Joke. Hindi, wala naman akong plano mag-OFW eh. Mhm. Nangyari yung pagpasok ko, yung planta nagsara bigla. Okay. Ay, tapos nakatira kami sa Manila. Mhm. Eh di yun, wala kang trabaho eh, di ba? And then, it so happen yung pinsan ko nag-text, nakakailangan sila ng ganito sa Saudi, ganyan. Hindi sino mo ako mag-apply. Eh, na-hire naman. Okay. Yun. Tapos yun, nung single muna ako noon. Dito. Okay. Hindi naman single, mag-asawa ka, pero syempre, as a bachelor. Okay. Ganon. O tapos, after 2 years finish contract, umuwi, mag-exit. Eh, bago ako umuwi noon, may nakakuha na ako job offer sa GCS. Tapos pagbalik ko, na-homesick ako, nagre-resign na ako noon after 2 months. After 2 months? Homesick eh! Oo. Sabi nung GCS, hindi ka uwi. Kunin mo na lang pamilya mo rito, sabi sa akin. Ayaw. Kaya ayun. Di ba nung first timer ko mag-Saudi noon, yung kumpanya ko noon, parang establishment lang. Kumbaga rental, kung saan may bakanteng trabaho, Q-supply. Di ba? Ngayon, kahit saan ako nun, isinupply ako nun bilang site engineer. Site engineer, okay. Pagkatapos nun, QC, hindi pa pala. Estimator. Estimator, okay. O yun. O pagkatapos nun, isinupply akong QC, doon ako nagtagal quality control. O di lahat yung natutunan ko. O tapos nung QC na ako nun, doon sa GCS naman, multitasking din. Naano nila akong mag-planner, mag-bidding. Hindi ako nagreklamo. Para lang sa ako experience. O edi lahat yung natutunan ko ngayon, yun yung ginamit ko ngayon para makapasok sa Aramco ngayon sa SFP. So hindi ka pa pala dati, hindi ka pa pala contractor ng Aramco before. Kumbaga yung subcon pa. Oo, supply. Okay. Supply pa sa subcon, hindi lang Okay. yung talagang subcon. Pero ano yung mga challenges mo at ano yung motivation mo para mag-proceed o kumbaga magpatuloy-tuloy? Hindi, siyempre motivation para matuto. Unang-una, hindi man ako nagreklamo sa sahod. Di ba, iba, may mga FW sabi, yung kumpanya ko ano pinapagawa, ito lang naman sahod ko. Ako hindi, isip ko hindi. Sige, okay lang yan. Dayahin niyo ako sa sahod, pero yung knowledge, yun hindi niyo madadaya sa akin. Yung experience na matututuhan mo doon. Oo, Nice. So pwede mo rin, pwede rin natin sabihin niya sa mga bagong OFW na alam mo yun, tsagain mo lang. After 2 months, nakasama mo sila, Ate Lynn. 2 months ng second contract. So nung nakasama mo sila, ang tanong, gumaan ba ang buhay mo dito sa Saudi Arabia o mas lalo naging challenging? Kasi Hindi although naubusan na ng pera noon dati, pero hindi na, alam mo, hindi kayo na parang na umiiyak, na walang pera, gano'n. Hindi. Dumating nga po na 10 real lang pera namin eh. talaga? Oh! So paano nyo na paano nyo na ibsan yun yung how did you face that? Hindi ko alam. Nangutahan ka na. Hindi. Kumaan din kami sa point na nanghiram, ganyan. Pero hindi naman yun nagtagal. Kasi kami ni Kurt, pag hindi siya sa amin ng pera. Never kami nag-away sa pera. Kung maniwala ka ng pera sa hindi. Kahit na ganyan sa ganyan, 10 real na lang pera namin. Tumatawa pa rin kami. Yung parang, parang easy lang. Sa doon kami nakatira. So, parang Pag kami na maglalakad lang eh. Papuntang So sa mall. simple things makes you happy together, di ba? Oo, tama. Although naghahangad kami, pero di ba, darating din yung time, bakit ka magmamadali? Di ba? Oo. Bakit ka maghihiram ng para sa pambili lang ng ganyan? Oo. So, process pa. So, Question din, yung kumbaga, totoo ba, na-experience mo ba to? Talib. Na sa ating mga OFW dito sa Saudi Arabia, eto rinig ko lang naman, pagka-ihinyero medyo, alam mo yun, Red. medyo mataas kumpara sa mga... Hindi. Ewan ko ha, depende sa iba, pero sa akin hindi naman eh. Kasi unang-una, yung sa pangalawa kong kumpanya, di ba, yung GCS, nung nasa Yanbu kami noon, yung kakwarto ko nga doon
rigger eh, Pinoy. Mm. Okay lang, Mm. basta Pinoy. Mm. Kasi unang-una siya marunong magluto, ako hindi. Okay. Di ba? Tropa, pagkatapos ko, pero yung iyakan, iwan ko lang Hindi, kasi naririnig ko, kasi pagka, engineer yan. Meron ganon, di ba? Ano, di ba? Anong masasabi mo sa ganon? Kasi ikaw, engineer ka. Anong masasabi mo sa ganon? What do you mean? Yung mga tao mataas ang ihi? Oo, ganon, exactly. Di ba baka nila ihi nila? Di ba? Gano'n lang yun. As simple as that. Hindi, ibig sabihin, kunwari, kasi ikaw, engineer ka, di ba? Mm. Maaring nasasama ka sa ganon. Anong masasabi mo sa mga nagbibigay or nagbibigay ng stereotype na ganon? Di ba? Masabi ko nga, baguhin nila yung ugali ng gano'n. Pangit yun. Di ba? Kasi lahat naman tayo nag-struggle at piniface natin yung tsaka struggle. sa trabaho lang yan eh. After work, at the end of the day, pantay-pantay pa naman. Kaya sa court, puto, may mga engineer pa dyan. Meron naman eh. Pero pag nasa court, di ba? Pantay-pantay lang, lahat basketball Oo. player. Tama. Tama. Ano naman dapat? Ayun. Ngayon, kayo bilang mag-asawa na nandito, ano yung mga challenges na ano nyo, na naranasan nyo together? Isa na yun, yung sabi nyo, yung sa financial. But then again, some other challenges na maaring makarelate sa ating mga viewers at alam mo yun, Actually, kuya, major challenge wala naman eh. Kasi as long as nagkakasundo naman kayong dalawa eh. Lahat naman na pag-uusapan eh. Tapos kung sa unang-una kasi talaga niya financial eh. Di ba yung iba nagkokontrolan ng mga sahod mo, kami hindi. Kasi yan, sahod niya, sahod ko, pero ako sumasagot sa expenses. Papadala sa magulang niya, padala siya, bahala siya, pera niya eh. O, di ba? Pag ako nasyon, umutang ako sa kanya. Mag-uutangan kami by the way. Kaya nga sinabi ko na never kami nag-away sa pera. Kasi napaka-open niya, napaka-open ko. Padala ako ng pera na pinaghirapan ko din. Lagi din siya nakasupport. Kunwari, kailangan ko ng ganyan. Susuporta siya. Siya din. Kunwari, na-short siya, may extra ako, bibigyan ko din. Ganon. Maano kita kuya? Ay, ate, sorry. Utang. Nga po pala, si Ate Lynn ay isa nagpo-part-time or freelancer, nagpo-photoshoot, videographer, correct? Videographer. At kung gusto niyo mag-inquire para po sa lahat ng mga nanonood na gustong mag-inquire kay Ate Lynn regarding dun sa photoshoot or videographer, makikita niyo po dito sa ilalim kung saan niyo po siya mako-contact. Alright? So, anong pwede niyong sabihin para sa mga young couple na bago pa lang dito sa Saudi Arabia? Yung tipo, syempre, kayo, naranasan nyo rin bilang isang, di ba, na bago pa lang kayo. Yung magkasama sila dito. Magkasama sila dito na, nagsisimula pa lang. Kailangan yung marriage yung maging Christ-centered. Again, pakiulit. Christ-centered. Yung marriage kasi, kung walang Panginoon, madaling mawasak. I agree. Oo. I agree. I totally agree. Kasi lahat tayo, we are living in flesh. So, andyan yung tukso, andyan yung away, andyan yung bangayan. So, kung wala tayong Panginoon, masisira at masisira kayo. Exactly. Kasi unang-una, kayong dalawa lang dito, wala kayong family na masapagsasabihan, ganyan-ganyan. Kung wala kang Panginoon, madali kang lulukubin ng sanlibutan, ng mga negative na kaibigan, mga negative person na, yung mga toxic ba, Toxic, madali kang lulukubin nila. Oo. So parang masusulsulan ka, ganyan, hiwalayan mo na yan, ganyan. Diba? Oo. Aminin natin maraming Marites ganon. Marisol. Oo. Marisol, exactly. Yan ang sumisikat ngayon, kuya. So, pag may Panginoon ka, sa Kanya ka tatawag. Sa Kanya ka magpipray ka, sa Kanya ka hihiling kung anong pwede mong ganun. Ililift mo sa Kanya. Kumbaga, God-centered. Kasi hindi mo tayo mawawala ng problema. Ang problema, exactly. andyan lang. Exactly. Ang problema kasi mga stepping stones yan for success. Oo. Ngayon Diba? wala kang sabihin mo wala kang problema ngayon. Pag kinabukasan may problema na naman sa Pilipinas, Exactly. dito man, hindi po ba? So, kahit na marami kang pera, iniisip mo okay ka na, ang problema andyan. Bigla ka na lang surprise, gano'n. So, dapat may Panginoon sa buhay mo at lalong-lalo na sa inyong mag-asawa. Nasabi nyo na nga kung ano yung advice nyo sa mga young couples, di ba? Ngayon naman, anong pwede nyo kayang i-advise para sa mga young OFWs na bago pa lang dito ngayon? Hindi man couple or at saka dun sa mga
OFW na Nahihirapan. nag-struggle. Exactly. Struggle. Oo. Eh di, siyempre, mga nahihirapan, usually gusto nang bumigay, umuwi, no? Eh, simple lang. Always go back to the reason, ba't ka nag-abroad? After that, titibay ka na naman. At kumbaga, hanapin mo kung bakit ka nga ba nag-abroad. Go back to basic. Ano yung katagang yun? Para kanino ka bumabangon, sabi nga nung isang patalastas. Pwedeng gano'n, di ba? Kasi usually naman, Alamin mo na kung bakit ka talaga umalis, ano ba dahilan mo? Go back to basic. After that, patitibay ka ulit, di ba? okay. Ayun nga mga kadobs at mga kababayan, kung meron pa kayong gusto malaman tungkol dito sa pamumuhay dito sa gitnang silangan o dito sa Saudi Arabia, mag-comment down below kayo. Alright? At asahan nyo, sasagutin ko lahat yan sa abot na aking makakaya. Okay? At para sa lahat ng mga bagong manonood, please like, share, and subscribe dito sa aking channel and hit the notification button para at least malaman nyo kung meron ako mga bagong upload. Alright? Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, kuya, bilang isang couple dito sa Saudi Arabia, for good na ba talaga kayo dito na hanggang retiree? O meron kayong objective na ganitong uwi na ako sa Pilipinas or ganito, magmamigrate ako, something like that? Hanggat may trabaho kasi alam naman natin daming nawawalan ng trabaho ngayon, di ba? Lalo na dito sa Middle East dahil sa Saudization. So, para sa amin, hanggat meron kaming trabaho dito, dito kami. Kasi, trabaho, pera, hanapin mo eh. So, kung sa ibang bansa naman, maraming nagsasabi, ba't di ka mag-migrate sa Canada, America, Australia? Pero parang, nung pinag-aralan namin yung about dyan, parang, hindi namin kinukonsider. So, ang plano namin, trabaho, ipon, actually, mag-start na kami sa bahay pa lang. Although may mga ibang properties kami, mga ganyan. Pero wala pa kasi kami sariling bahay. So, mag-start kami this year. So, loobin ng Panginoon matapos hanggang next year. Tapos, makapagtapos si Sean ng college. Kasi dito lang din naman siya magka-college. Doon sa college, bakit sa Bare. Okay. So, target namin, makapagtapos lang si Sean, yun, kapag ipon ng pangnegosyo sa Pilipinas, gusto kasi namin sa Pilipinas talaga. Kasi ayaw naming tumanda na malayo sa pamilya. Ang saya kaya nakasama mo. There's no place like home. So, masaya kami, sa Pilipinas kami magre-retire or maninirahan. After ni Sean, at maging settle na kami. Kung papansin nyo, every uwi namin, mayroon kaming target na place. Galat na gumagala talaga kami sa Pilipinas. Sinasama namin ang buong angkan ng pamilya. Talaga? Puerto Galera ko yan. 35 kami nag-Puerto Galera. Nagroro kayo? Yes! So, ang saya kasi. Hanggang yung driver naging tourist. yung inarkila namin driver, tourist na rin siya. Kasi nagroro rin siya eh. Iniwan yung call sa Batangas di ba? So, masaya nga yun, masaya. Ang goal namin kasi, kasama sila sa kung ano mang meron kami. Parang na-share. Ang saya nun. One last. Pero bago ko ang one last, kumusta naman ang niluto ko sa inyo? Okay ba? Walang halong biro yan Papak nga ako eh. First time ko makatikim nito. Talaga? Oo, masarap. Actually, Hindi matigas lang yung baka. yun nga. Kasi originally, Korean pork. Korean pork dapat yan. Kaso dahil alam nyo naman na wala tayong pork dito sa Saudi Arabia, inano ko ng Ngayon, instead na sana ipa-pressure cooker ko, pero sabi ko baka matuyuan sobra. So ang ginawa ko, niluto ko lang siyang ordinary. So hindi ko naman na-expect na ganyan. Tapos, yun. But anyway, natutuwa naman ako sobrang Anyway, Ate Lynn, huling mensahe para sa mga kapwa natin OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia at sa iba pang mga manonood. At mensahe nyo rin para sa mga gustong maging OFW or gustong makipagsapalaran dito sa ibang bansa, lalo-lalo na dito sa Saudi Arabia. Anong mensahe nyo para sa kanila? Unang-una, kaya nang sinabi ni Kurt kanina, pag nawawalan ka ng pag-asa, isipin mo yung purpose kung bakit ka pupunta rito at kung bakit ka nandito. Tsaka yung
katatagan ng loob. Kasi kung wala kang baon na katatagan, yung homesick na lang kalaban mo yan So maraming nasisiraan ng bait dito, maraming naghahanap ng kalinga sa iba. So yun yung na nawawalan ng nawawasak ang pamilya. So kagaya nga ng sinabi ko, ang pangingibang bansa, baunin mo yung tibay ng damdamin at saka ng isipan. Dapat magkaroon ka spiritually, mentally stable na na ugali. Bago ka sumabak, bago ka sumabak. Pag-isipan mo ng 100 beses bago ka umalis ng bansa. So, ayun, at gawin mong inspirasyon yung pamilya mong naiwan. Kasi kaya ka nga alis para sa kanila. Sa kanila, exactly. So, yun. At maghanap ka ng unang-una, hindi para sa akin, unang hanapin mo, organization na na-involve si Lord. Church. Alright, church. Alright. Kasi dito inaalaw naman na mag-worship tayo, pero tahimik lang. Wala tayong inaagrabyado na... Yung hindi loud, Yes. loud. So, exactly. yun. Kasi napaka-importante. Gaya ng sinabi ko, napaka-importante na kilala mo siya sa buhay mo. Kuya Art? Copy paste. Yun nga, siyempre, unang-una talaga kailangan nga talaga yan. Is habi nga gaya ko kanina, kailangan Christ-centered ka talaga. Kasi kasi para pag Christ-centered ka, may takot ka na sa Diyos. Pag may takot ka sa Kanya, siyempre, mapapaisip ka na gumawa ng kalokohan, ganyan. Kaya nga, go back to basic. Always go back to basic. Lahat naman na kapag binabalikan mo na yung dahilan mo ba't ka nag-abroad, for sure, titibay agad ang loob mo with the help of the ng nasa taas. Yun lang yun. Anyways, maraming salamat Kuya Art sa ating kwentuhan. Ate Lynn, maraming salamat sa makabulang kwentuhan natin sa pagkainan. At sobrang thankful ako na marami rin ako natutunan. At sana ang lahat din natin manonood, marami rin silang natutunan sa atin. Kaya po, ayun po, sa lahat po na nanonood, maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin dito sa episode na ito. Sana samahan niyo po ulit ako sa susunod kong episode ng sa paggawa ko at sa pag-build ko ng aking channel. Kaya po, hanggang dito na lang, palagi po natin tatandaan, lalo na sa mga kasama natin mga OFW natin. Pwede tayong mapagod. Pag tayo napagod, pahinga. Kailangan nating magpalakas dahil ang pakikibakan natin para sa pamilya. Kaya po para sa susunod kong content, sana samahan niyo ako. Ito po si Boy at Ate Lynn at Kuya Kurt. Paalam muna.